pagpalain. Ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magdiningning. Sarap ng altar kami lumalapit. Umawit ng masayang papuri. Mga kapanalig, simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At sumairin. Basbasan natin ang ating Advent wreath at ang ating Advent candles, gayon din ang pagpapailaw ng unang kandila nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama ng liwanag, buong kagalakang hinihintay ng iyong angkan ang pagdating ng kanyang manunubos na siyang nagbibigay liwanag sa aming puso at kalooban at pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos sa amin ang iyong pagbabasbas habang aming sinisindihan ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaniningan ni Kristo sa aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang mag-anak ng Diyos, buong pananalig nating hilingin sa Panginoon ang kapatawarang yayamang siya ay puno ng awa at habag. Panginoong Yesus, inaanyayahan mo kaming maghintay at maging mapagbantay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, kumakatok ka sa aming mga puso at nagsusumamong ikaw ay patuloyin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ninanais mong pahalagahan namin ang mga pangangailangan ng aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala.
Ang ginawa nami talagang masama buhat pa nung una. Ang lahat sa ami pawalang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nagkakawangki ng sinapit nami mga dahong lagas. Sa simoy ng hangit, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagot mo, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagpasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y alalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y pakita, lingapin kami tuwina. Iligtas kami sa dusang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras." Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinagbabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayo lagi sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tulad ng ating nabanggit sa pasimula ng ating misa, ang linggong ito ay simula ng panibagong kalendaryo ng ating simbahan. Ito ang simula ng Adbiento, unang linggo ng Adbiento. At ang tema ng ating pagdiriwang sa linggong ito ay nakatuon sa ating paghahanda sa Panginoon. Ito ay may dalang malalim na pag-asa sa bawat isa. The central theme of today's readings is Jesus' warning to us to be alert, watchful, and prepared because Christ's second coming, coinciding with the end of the world, can occur at any time. Ang paghahanda, mga kapanalig, ay isang madalas na ating ginagawa. Halimbawa nito kapag tayo ay mayroong bisita sa ating mga tahanan, no, ay marami tayong pinaghahandaan. Lalo tigit kung ito ay importante, lalo kung ito ay kilala o ating mga minamahal sa buhay na matagal na hindi natin nakikita. No, matagal na panahon noong huli tayong nagkita, no, sa ating mga kamag-anak na dadalaw. Pinaghahandaan natin. No? Tinatanong natin kung ilang araw sila sa atin. Iniisip natin kung ano ang ipapakain natin. Gayon din, naglilinis tayo ng tahanan. Hinahanda natin ang kanilang mapapahingahan. Ito ay isang pagpapakita ng paghahanda sa isang paparating. Kahit na ba minsan ay hindi natin alam kung anong oras darating, anong araw, anong linggo, anong panahon, basta ang alam natin may darating at pinaghahandaan natin. Ganito rin ang tema na meron tayo sa unang linggo ng Adbiento. At dahil dito mga kapanalig, si Jesus sa ating narinig na ebanghelyo ay nagbigay sa atin ng kasiguruhan na hindi tayo dapat matakot sa katapusan ng ating mundo sa ikalawang pagbabalik ni Kristo at sa huling paghuhukom ng ating Panginoon. Kung tayo ay magiging alerto at handa lamang, tayo ay hindi dapat matakot. Inaanyahan tayo ng simbahan sa ating pagdiriwang sa unang linggo ng Adbiento sa paghahanda sa kanyang muling pagdating. Una, tandaan natin sa pamamagitan ng ating pag-alala sa unang pagdating ni Kristo sa panahon ng Kapaskuhan. Kaya ang Adbiento ay paghahanda sa second coming of our Lord. At isa sa paraan ng paghahanda ay ating gugunitain ang kanyang unang pagdating
noong siya'y ipanganak o kaya sa ating katawagan ang ating panahon ng Kapaskuhan. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pagdanas sa bawat araw sa Adbyento ni Kristo o ang pagdalo natin sa Eucharistia, sa ating pakikinig sa Kanyang salita at sa ating pagbasa sa Kanyang mga salita na ating mababasa sa Biblia at sa mga gawaing banal ng ating pamayanang Kristiyano. Ibig sabihin, sa ating patuloy na pakikinig at pagsasalita at maging sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mahalaga na ito ay ating ibahagi sa ating kapwa. Ang ating paghahanda sa ating sarili sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Kanya at sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa ating unang pagbasa, mga kapanalig, narinig natin si Propeta Isaías na nagdasal sa Panginoon na ito nawa ay magpakita ng Kanyang presensya upang ang mga Hudyo ay magbalik loob mula sa pagkakatapon nila sa Babylonia at manatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Ating narinig ang dasal ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang para sa pagbabalik loob naman ng pamayanang Kristiyanong taga-Korinto, kung saan kanilang ginamit sa hindi wastong mga kapamaraanan ang mga biyaya at karisma ng ating Panginoong Diyos at ang kanilang hindi pananalig sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya naman, mga kapanalig, sa ating Ebanghelyo, gamit ang maikling talinghaga ng lingkod at tagapangasiwa ng tarangkahan ng kanilang among wala ang Kanyang presensya sa kanilang piling, ngunit magbabalik sa hindi matukoy na panahon. Si Jesus ay naglalahad sa atin bilang Kanyang mga tagasunod na maging alerto at mapagmatsyag habang tayo ay gumagawa at ginagampanan ang ating mga responsibilidad bilang mga Kristiyano ng may katapatan. Ang tagapangasiwa at lingkod ay inaasahan na maging mapagmatsyag sapagkat ang kanilang amo ay siguradong babalik. Tayo rin bilang mga mananampalataya, mga kapanalig, ay inaasahan na maging mapagmatsyag at handa sa ating buhay sa pamamagitan ng pagdarasal at paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayunpaman, ito ay walang nakatakdang panahon ang pagbalik ni Kristo, ngunit tinitiyak na mayroong biyaya lagi ang mga nakaabang at handa sa Kanya at kaparusahan sa mga pabayang mga mananampalataya. Kaya naman ang mensahe sa atin ng ating mga pagbasa ay klaro at nakikita natin na punong-puno ng pag-asa kapag tayo ay manalig lamang sa Kanya. Manatili tayong nasa presensya ng Panginoon araw-araw. Ang mensahe ng banal na kasulatan sa araw-araw ay manatiling tapat sa presensya ng Diyos habang inaantay natin ang Kanyang muling pagbabalik. Sa Eucharistia, sa Kanyang salita at gawaing Kanyang kaloob sa ating pamilya, ang pagpapabuti ng ating mga kaluluwa at pagbibigay halaga sa ating kapwa ay mga gawaing nararapat nating gawin sa ating pag-aantay sa ating Panginoong muling magbabalik. Ang mga sinaunang Kristiyano ay nakaranas sa presensya ng Diyos at ang Kanyang pagdating noong Siya ay ipanganak at puno ng pag-asa at kasiguraduhan. Kaya naman ang kanilang naging mga pagbati sa bawat isa sa panahong iyon ay simple. No? Hindi hi, hello, good morning, good evening, kundi isang pagbati na Maranatha. Mula sa salitang Aramaic na may kahulugan na halina Jesus. O di kaya madalas nating naririnig na Maranatha. Or ito ay may katumbas na salita
sa atin na halina Jesus, o sa Ingles, Come Lord Jesus. Kaya maririnig natin ang mga awitin na ito tuwing panahon ng Adbyento. Dahil ito ay isang paanyaya, ito ay isang pagbati ng ating paghihintay sa Panginoon. Ang pagbating ito ay nagpapahalaga sa presensya ni Jesus sa bawat isa sa kanila na magbalik sa piling ng Panginoon. Kaya naman tayo rin, ang mga kapanalig, damhin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay nitong ating pagdiriwang ng unang linggo ng Adbyento at damhin ang pag-asa sa ating karanasan sa bawat buhay at muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya violet ang ating kulay tuwing Adbyento dahil ito ay sumasagisag sa pag-asa at pag-aantay. Kaya ating damhin ang mga bagay na ito bilang biyaya ng ating Panginoon sa ating pag-aantay sa muling pagdating ni Kristo. Ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng Adbyento, dumulog tayo sa Panginoon ng may buong pananalig at pagmimithing tanggapin siya sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway ito ay maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari, at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahan, kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong mailapit sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at makadiyos na gawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may karamdamang wala ng lunas at malapit ng mamatay, naway may handa sila ng Adbyentong ito para sa kanilang mahalagang pakikipagtagpo sa dakilang hukom. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga di pa naabot ng liwanag ng Ebanghelyo, naway matanggap nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may HIV, AIDS, naway patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang katulad ng kay Kristo ng mga tao nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoon, iligtas mo kami.
Para sa mga nanganganib magkaroon ng HIV dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, nawa ay mapagtanto nila na ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghigpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapang-alipin at mapaglinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga taong may kapansanan, maging sila nawa ang tampulan ng atensyon at pagkalinga ng lipunan, manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Tahimik nating ipinalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, ipadama mo sa amin ang mapagpagaling na bisa na iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran ka nawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adbyentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga puso. Galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ito, na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hosana sa kaitaasan, Hosana
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling, na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Mga kapanalig, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Inmakulada Concepcion. O kalinis-linisang Birhen at mapagkandiling ina, buhat sa aming abang kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ipinagmamakaamo namin sa iyo na pagdalita ang dinggin ang aming mga karaingan, punan kami ng sulyap ng mga mata mong maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang pagdarasal naming ito upang maging daan ng ipagtatamo namin ng inyong masaganang biyaya. Hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalong-lalo na mga kasalanan at ikapapanuto nitong aming bayan. Alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mahal na Birheng Inmaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming
naligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Ilang patalastas lamang mga kapanalig bago po ang pangwakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Nawa sa tulong ng Panginoon, lagi ninyong mabatid ang pangangailangan sa kanyang pagligtas na pamamalagi sa inyong buhay. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng masama sa buong panahon ng Adbiyentong ito. Amen. Nawa ihanda niya kayong lagi para sa pagsalubong sa Kanya anumang oras ng buong pananalig at pag-ibig. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.